Viva Santo Niño! Viva! Viva Santo Niño! Viva! Viva Santo Niño! Viva! Palakpakan po natin ang ating Santo Niño. At sa gabi pong ito ng pagdiriwang ng kapistahan ng isa sa pinakasikat na imahen ng ating Panginoon at simbolo nating mga Pilipino. Sa atin lang po ito na ipagdiriwang dito sa Pilipinas ang Santo Niño. Hayaan pong gabayan tayo ng isa sa sikat na pagtawag sa Kanya o pagsigaw sa Kanya sa mga panahong ito. At tatlong salita po ito. Viva Pit Señor. Pakiulit nga po. Viva Pit Señor. Una ay ang salitang viva. Napakadali namang tandaan nito at ibig sabihin, ang Panginoong Yesus ay naging Santo Niño para sabihin sa iyo, mabuhay ka. At hindi lang basta mabuhay. Ang nakakamiss po dito sa pagdiriwang ng Santo Niño, ito ay pagbuhay na maligaya. Sumasayaw-sayaw pa nga. Sinasayaw-sayaw po ito. Kaya nga maliit ang Santo Niño, sinasayaw-sayaw. At ito'y kasama mo. Dahil tulad ng Santo Niño, dapat ang buhay natin ay may pinagmumulan ng lakas at ligaya. Mabuhay ka sa kaligayahan. Mabuhay ka sa biyayang bigay sa iyo ng may kapal. Mabuhay ka tulad ng bata at katulad ng mga batay, lumakas ka din. Natutuwa po ako nung nabigyan ako ng pagkakataong mag-alaga sa mga bata, aking mga pamangkin. May kambal po akong pamangkin at si Wanton po ang isa. Nakikita ko rin po ito sa aking nanay minsan at sa kanyang mga magulang. Pag pinapatulog na po namin ang bata, ang sarap-sarap pag nakakatulog na siya. Pero mas madalas, nakakatuwa po, pag pinapatulog namin ang bata, mas nauna pa kami nagtutulog. Kasi punong-puno ng enerhiya ang bata. Punong-puno ng galak. Gusto pa rin makipaglaro. Gusto pa rin tumakbo-takbo. Gusto pa rin makipagtaguan. Yun ang Santo Niño. Yun ang kung bakit ka nagbibiba. Pagod ka na. Papasok pa lang ang taon. Ito na naman tayo. 37,000. 39 kahapon. Huwag nang kumarenta. Pero nakakapagod na. Saan tayo kukuha ng lakas? Okay, makakapagsalita pa ba tayo ng viva? Pero pwede. Meron. May lakas pa. Magpaligaya pa. May paraan pa. Viva pa rin ang Santo Niño. Viva. Magpaligaya. Mabuhay ka. Maging masigla. Pangalawa ay ang salitang Pit. Yan. Viva Pit Señor. Ano ibig sabihin ng Pit? Paa. Pit yan? Paa? Hindi. Ano ba ang Pit? Maganda po ang Santo Niño ko ngayon. Si Santo Niño namin ngayon dito dahil kulay pink. Yung ba yun? Pit Señor. Yan. Pero ano bang ibig sabihin po ng Pit? Ang ibig sabihin po ng Pit Señor ay maging humingi ka. Kailangan ka namin. At katulad ng isang bata, umasa tayo. Maging masunurin sa kanyang kapangyarihan. Ang bata, susundan at susundan ka niyan kahit saan ka magpunta. Ang bata, gagayahin ka at gagayahin niyan kahit anong mangyari. Pero pag tulad nga po sa pagbasa natin kay Propeta Isaias, ganun ang gusto ng Diyos eh. Gusto niya ipakilala sa iyo na siya ay talagang susunod-sunod sa iyo. Gagawa siya ng paraan para ipaalala sa iyo na siya ang tagapagligtas. Na siya ang gagawa ng paraan. Na susundan ka niya kahit hindi ka naman kasunod-sunod na minsan. Yun ang Santo Niño. Humihingi ang Diyos na naging bata na nagpaalala sa atin na umasa upang ikaw din sa abot ng iyong makakaya. Magkaroon ng pag-asa, sumunod at maging masunurin sa kanyang mabuting balita.
Minsan ang hirap na pong sumunod, lalo na sa mga panahong ito, dahil yung mga nagpapatupad, sila paminsan, yung mga hindi sumusunod. Naalala ko dati, nagpabakuna po kami. Sa pagpapabakuna po namin, may nag-a-announce. Sabi, umayos po tayong lahat. Tayo pong lahat ay dapat mag-face mask, naka-social distancing, shenenen. Habang sinasabi niya po noon, wala siyang face mask. Kaya kami, wow. Paano ka namin susundan? Paano ka namin papaalalahanan? Ano tong pit na ito na hinihingi mo sa amin, eh ikaw din mismo, wala din namang ibinibigay na kredibilidad. Nawala ang Panginoong Yesus. Pwede niya nang hindi puntahan pa o sumama siya sa kanyang nanay at tatay. Subalit sa Ebanghelyo, narinig ninyo, naging masunurin pa rin ng batang si Jesus. Kapatid, marami kang gustong gawin. Pero tignan mo muna kung sino sinusundan mo. Kung ang sinusundan natin ay nakapunterya pa rin sa kabutihan at kapakumbabaan ng Diyos, viva. Yan ang pit na tinatawag. Yan ang paghihingi natin muli at pagsunod natin sa Kanya upang mapaalalahanan natin ang isa't isa ng isang kakaibang tagurik kay Santo Niño. At ano yun? Senyor Santo Niño. Paano naging senyor yung maliit na batang yan? Paano naging senyor? Ay, baka magmali-mali po kayo, pero napakaganda po ng taguring senyor. Pwede siyang sabihin matanda, pwede mo siyang sabihin sinauna, pero ang ganda nga po siya ang tinaguriang sinaunang bata. Ang tawag ko nga sa kanya, tandang bata. Bakit? Ang senyor ang nagsasabi na nauna, panganay, inunahan ka na ng Diyos. Inunahan ka na para sabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Siya ang unang patunay ng pagmamahal ng Ama. Saan niyo ba ako hinahanap? Bakit niyo pa ako hinahanap? Alam niyo po ba kung saan ako dapat matagpuan? Alam niyo po ba kung sino ang nangangalaga sa akin? Ang pagiging senyor ni Jesus bilang Santo Niño ay paalala sa akin at sa iyo na dapat matuto ka din tulad ng ninyo na magpaalaga. At sigurado po ako, isa ito sa kailangan nating tanggapin. Lalo na sa mga panahon ito na ang daming may sakit. Kung ikaw man ay may sakit, huwag na matigas sa ulo, magpaalaga ka na. Kung ikaw naman yung nag-aalaga, isip ka lang din. Intindihin mo. Dahil pag nagkasakit ka, kailangan mo ring maunawaan kung papaano natin at papaano tayo magiging panganay. Ano nga ba yung sinasabi lagi sa panganay? Kapag ikaw ay panganay, sasabi, huwag mo nang patulan yung kapatid mo. Ano ka na? Sa Bicol, may ibig sabihin yun. Magpahunod ka. Magpahunod ka na sa tugang mo. Ibig sabihin, magparaya ka. At napakahirap po yun sa mga panahong ito. Kasi gusto natin lagi una. Gusto lagi natin bida. Gusto lagi natin ako lagi. Pero ang Senyor, kaya natin biniviva, kaya natin pinipit, dahil pinahawakan niya yung sarili niya sa'yo. Hinayaan ka mong, anong karapatan mong hawakan siya? Pero hinayaan niyang alagaan mo siya.
para sabihin din sa iyo, huwag na matigas ang ulo. Huwag nang mayabang. Magparaya na. Sundan ang aking pagmamahal. Magpaalaga ka. Hanggang makabalik ka sa kung saan tayo nagkatagpuan. At nung hinanap na nga nila ang nawawalang si Jesus, doon mo rin malalaman, ang daming enerhiya ng Panginoon, no? 3 araw siyang hinanap. Hinanap siya sa ganito, hinanap siya sa ganito, pero hindi rin siya makita. Kinalaunan, nakita siya sa simbahan, na kung saan pinaalalahanan niya ulit si Maria at si Jose. Bagamat di naalala, hindi pa rin talaga maunawaan ng Inang Maria dahil hinahanap, pero ito ang punto. Inaalagaan tayo ng Ama. Kaya kung may problema ka, balik ka lang ulit sa simbahan mo. Kapag may hinahanap ka, pasok ka lang ulit. Umupo ka sa simbahan, magbuntong, hilinga ka doon. Huwag ka naman umatungal doon na napakalakas. Ano lang, compose lang. Umupo ka lang doon. At gaya ng naranasan ni Maria at Jose na nawawala sila, si Jesus ang magpapaalala sa iyo, Viva, Pit Senyor. Maging buhay at masigla. Umasa ka at maging masunurin. Sa iyong pagiging masunurin, kapatid ko, pangungunahan ka ni Kristo para sabihin, alagaan kita. Magpaalaga ka na. Ako ang iyong Senyor. Mauuna ako, gaya ng alaga sa akin ng Ama. Huling sharing ko po sa inyo ay sa aking kambal na pamangkin. Birthday po nila kahapon. Happy birthday pa rin kina Pia at Paz. Sila po ay pag naglalaro, may isa po kami na-discover, hide and seek. Pero kakaiba pong hide and seek. Parang hahanapin mo sila bigla. Kunwari, pag sinusumpong na sila, isa iyon sa mga technique namin, ni Nalinging at Alan, where is Pia? Where is Paz? Gagawin, where is Pia? Tapos pag narinig nila yon, so sila naman, parang masigla sila. Maghanap sila ng taguan. Tatago-tago sila. Oh, I can't see them. Nasaan siya? Nasaan si Pia? Kahit na nasa tapat ko na siya, kunwari hindi ko siya nakikita pa rin. Pero nandoon siya. Ito si Pia, mahina magtago si Pia. Si Paz, magaling si Paz magtago. Pero napakagaling ni Paz kasi kahit na nakita na siya, ang gagawin niya ay ipipikit niya yung mata niya. Tapos kapag nakapikit na siya, siyempre siguro, na-imagine niya rin na nandoon pa rin siya sa mga madidilim. Kasi madilim nga naman. Pag nakapikit siya, alam niya na hindi pa rin siya nakikita. Alam niya na ligtas pa rin siya. Pero kitang-kita pa rin naman siya. Pero ganoon talaga. Habul-habulin pa rin namin. Akala niya hindi nakikita, pero alam niya naman, nakasakasama siya. Ang hirap mag-isa ngayon. Ang hirap magsalita ng Viva ngayon. Hindi ganito ang Santo Niño na pagdiriwang dapat nating mga Katoliko. Pero kailangan nating hawakan pa rin ang pangangalaga ng Diyos sa isa't isa. At di dapat mawala. Dahil ito ay kasama sa ating paghahanap tulad ni Jose at Maria. Hanggang sa magkita-kita muli tayo at magdiriwang. Hindi sa virtual na ito, kundi sa pananabik natin balang araw sa ating simbahan. Viva Pit Senyor. Pakiulit nga po. Viva Pit Senyor. Palakpakan natin ang Santo Niño.
May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.